Sa Marikina naman, magkatuwang ang lokal na pamahalaan at volunteers sa clearing operations at ang paghatid din ng tulong para sa mga apektadong residente. Nananatili ngang nasa second alarm ang Marikina River. At live mula sa Marikina, nakatutok naman si Alaysa Insigne. Alaysa, kumusta ba ang lagay ng Marikina River sa mga oras na ito? Princess, patuloy pa rin ang malakas na pag-agos ng tubig dito sa Marikina River. Kanina halos hindi na makita yung 16 meters na marka dito sa ilalim ng tulay, pero dahil huminto bahagya yung ulan kanina ay medyo bumaba na rin yung tubig. Bandang 2:00 ng hapon kanina, umabot sa 16.4 meters ang tubig sa Marikina River. Pasok ito sa second alarm. Tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Marikina dulot ng hanging habagat. Ang Marikina LGU naman, puspusan din sa pagtulong sa mga residenteng apektado at pati na rin sa mga volunteers. Tulong-tulong din kanina sa Barangay Malanday para sa clearing operations. Tulong-tulong din ang LGU sa paglilinis ng mga kalsada. Maraming pumupuri ngayon sa Marikina LGU dahil may ilang area rito sa lugar na dati ay binabaha, ngunit hindi na binabaha sa kasalukuyan. Nakaagabay din ang MMDA upang matugunan ang problema sa baha. Ngunit may ilang area pa rin na hindi maitatanggi ang mga kalat-kalat na basura dulot ng ilang pasaway na residente. Princess, inanunsyo rin ni Marikina Mayor Maan Teodoro na wala pa rin pasok bukas sa lahat ng antas ng pampubliko at pampribadong paaralan. Bukas, August 11, ibig sabihin ay suspendido po yung mga face-to-face at online classes. Layunin din ito na mabigyan pa ng panahon yung ilang mga apektado ng bagyo na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Princess? Maraming salamat, Alaysa Insigne.